Masamang-masama ang loob ni Clarissa sa tatay niya. Hindi niya inaasahan na gusto siyang ipaasawa sa matandang kumpare nito. Buti sana kung gwapo ito kahit matanda na, pero saksakan naman ang pangit at mukhang mabaho pa. Kahit pa sabihing may pera, hindi niya nai-imagine ang sarili na hinihipo, niyayakap at hinahalika ng matandang kulubot na iyon. Ngayon pa lang ay parang nasusuka na siya. Sa tingin niya ay mas matanda pa ito kesa sa tatay niya. Ewan kung ano ang nakain ng kanyang tatay at gusto siyang ipaasawa sa matandang kumpare nito. Basta Clarissa, magpaganda ka bukas. Gusto ko na magmukha ka talagang Diyosa sa paningin ni Melencio bukas, sabi ng tatay niya sa kanya. Diyos ko Lord, pangalan pa lang halatang sa kapanahunan pa ng giyera. Tay, hindi ka ba nanghihilakbot? Sa ganda at kinis kong ito, ipapalapa mo lang ako sa matandang kulubot na kumpare mo? Nakangiwi na reklamo ni Clarissa. Hoy Clarissa, magdahan-dahan ka sa pananagot mo. Ayaw na ayaw ko na sinusuway mo ako. Tandaan mo, hindi na importante sa ngayon ang edad at hitsura. Ang mahalaga sa ngayon ay ang pera. Hindi kukupas yung ganda mo, Clarissa, pag marami kang pera. Pero pag nag-asawa ka ng pareho din nating dukha, siguradong tatanda ka kaagad kahit bata ka pa. Matigas na wika ng tatay niya na si Mang Lito. Hindi na hubaling magmukha akong matanda kaagad, tay. Basta, mahal ko ang lalaking papakasalan ko. Kesa manatili akong maganda dahil sa pera, nakakasuka naman ang nakikinabang sa ganda ko. Nakausli ang nguso na sagot ni Clarissa. Basta, ayaw ko na ng maraming daldal, Clarissa. Sundin mo ang gusto ko. Maghanda ka bukas para sa pagdalaw ni paring Melencio. Iyon lang at tinalikuran na si Clarissa ng kanyang ama. Nagkukot naman ang kanyang kalooban na pumasok siya ng kanyang kwarto at humiga sa kanyang maliit na kama at napaisip. Maliit pa lamang si Clarissa ay marami na ang nagsasabi na lalaki siyang magandang dalaga. May hugis puso siyang mukha, may 2 biloy sa magkabilang pisngi, maninipis at mamumulang mga labi. Maliit ngunit matangos na ilong na bumagay sa katamtaman niyang mga mata na tila palaging nangungusap. Bilugan din ang kanyang maliit na katawan at may makinis siyang balat. Mahal na mahal si Clarissa ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Yun nga lang, iniwan din siya kaagad dahil sa sakit sa puso. Naging okay din sila ng kanyang tatay. Kahit paano, inalagaan siya nito kaya hindi siya natulad sa ibang naulila sa ina na naging kawawa. Ewan lang at nitong huli ay parang biglang nagbago ito simula nang makilala nito ang kumparing kuno na si Melencio Baculaw. Apelyado pa lang, nanunuklaw na. Napangiwi si Clarissa. Hindi niya ma-imagine na siya, si Clarissa Valdemar, ay maging isang Baculaw. Ew! Hindi niya akalain na masisilaw nito ng salapi ang tatay niya. Ang dating simpleng tatay niya ay naging feeling sosyal na makadikit kay Melencio. Maraming manliligaw si Clarissa, mga kababata niya at kaklase. Pero sa edad na 22 ay wala pa talaga sa kanyang bukabularyo ang mag-boyfriend. Ini-enjoy pa talaga ni Clarissa ang pagiging dalaga. Minsan ay parang isip bata pa nga siya eh. Nginingisihan lang niya ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Kaya gimbal talaga at parang gusto niyang maduwal noong sinabi ng tatay niya na ipapaasawa siya sa kumpare nito. Oo nga at mahirap lang sila, pero nakakakain naman sila at hindi niya naalala na nagutom sila mula noon. Masipag naman ang tatay niya. Kahit na hindi kumpleto sa gamit ang kanilang bahay, ay ayos din sa kanya iyon. Na-e-enjoy niya naman ang kanilang lumang TV.
Makikita lang niya ang mga iniidolo niyang mga matinee idol ay masaya na siya. Tanging ang Melencio Baculaw na iyon ang lumason sa kanyang tatay. Sukat sa naisip ay lalong nagngingit-ngit si Clarissa. Kinabukasan ay abala sa pagluluto ang ama niyang si Mang Lito at alam ni Clarissa na pawang pulutan ang mga iyon. Hindi siya lumabas ng kwarto. Nagmukmok siya doon. Ni ayaw niyang maligo. Mas mabuti nga kung babaho siya. Baka sakaling ma-turn off sa kanya si Baculaw. Mag-aalas-dos na ng hapon nang marinig ni Clarissa na may tumigil na sasakyan sa kanilang tapat. Sumilip ang dalaga sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Isang sasakyan nga ang nakapark sa kanilang tapat. Lumabas ang dalawang lalaki mula sa unahan. Pagkatapos ay binuksan ng isa ang pinto sa likuran at animoy isang hari na lumabas doon ang isang Baculaw. May isa ring lumabas mula sa likod. Bali 4 silang lahat. May daladalahan ang mga ito at nakita niya na masayang sinalubong ito ng kanyang tatay. Napaismid na bumalik si Clarissa sa kanyang kama. Nagtalukbong siya doon ng kumot pero ilang sandali lang ay kinatok na siya ng kanyang tatay. Clarissa, ano ba't lumabas ka riyan at narito na ang iyong bisita? Nakakahiya kay paring Melencio. Iniyuhong bisita ang Baculaw na yan, tay, at hindi akin. Saka, wala naman akong sakit. At hindi ako nakakulong para bisitahin. Nakausli ang nguso na sabat niya sa kanyang tatay. Clarissa, huwag mong hintayin na magalit at ako at baka ora mismo ay ipapakasal kita kay Melencio. Ikaw nga itong binibigyan ng pabor para kilalanin ang iyong magiging asawa eh. Kaya lumabas ka na riyan at maghihintay kami. Bilisan mo. Sukat sa narinig ay napabalikwas ng bangon si Clarissa. Pinaikot niya ang kanyang mga mata at parang wala sa sarili na lumabas siya ng kanyang silid. Nabungaran niya sa kanilang maliit na sala ang mga panauhin. Ngingiti-ngiti namang tumayo si Mr. Baculaw. Siyang pagpasok ng kanyang tatay mula sa kusina. Clarissa, ba't ganyan ang ayos mo? Mulagat na tanong ni Mang Lito. Paano kasi? Sabog ang kanyang buhok, nakapadyama at t-shirt lang siya, para siyang iwan sa kanyang hitsura. Bakit tay? Dito lang naman ako sa bahay ah. Pamimiluso po na sagot ni Clarissa. Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-ayos ka? Magpaganda ka. Nakakahiya kay paring Melencio. Kung nakakahiya ho tay, babalik na ho ako sa kwarto ko. Nakairap na sagot ng dalaga. Maagap na sumabat si Melencio. Naku pare, hayaan mo na si Clarissa. Tama naman si Clarissa. Nandito lang naman siya sa bahay. Saka, mas nagustuhan ko ang ganyang ayos. At sinuyod pa nito ng may pagnanasang tingin si Clarissa. Napalunok si Clarissa. Paktay, parang natakam pa yatang matanda sa kanya ngayon. Kinuha nito ang isang punpo ng bulaklak sa isang box na halatang tsokolate ang laman. Para sa iyo Clarissa, sana magustuhan mo. Kasing ganda mo ang mga bulaklak na yan at kasing tamis mo ang mga tsokolating yan. Nakangiwing tinanggap ang mga iyon ng dalaga. Salamat, pero tatapatin na kita Mr. Baculaw. Kung ano man ang pinag-usapan nyo ng tatay ko kalimutan nyo na. Hindi ho ako magpapakasal sa inyo kahit na ano pang mangyari. Tsaka, mahiya naman ho kayo sa sarili nyo. Matanda na ho kayo para sa isang batang katulad ko. Matapang na wika ng dalaga. Clarissa, pasigaw na saway ng tatay niya. Inakbaya naman ito ni Melencio nang ibig sabihin ay kumalma lang. Kaya ko nga ginagawa ito Clarissa, dahil matanda na ako. Gagawin ko kung ano sa tingin ko ay makapagpapaligaya sa akin. Dahil maikli na ang buhay ko at ikaw ang isa sa makapagpapaligaya sa akin. Sabi nito na hinaplos pa ang pisngi ng dalaga. Pinalis ng dalaga ang kamay nito.
Hindi po ba kayo kinikilabutan? Marahan itong tumawa. Huwag ka nang manghilakbot, iha. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Marami nang nakuhang pera sa akin itong tatay mo at hindi na niya kayang ibalik pa iyon kapag siningil ko siya. Sukat sa narinig ay itinapo ng dalaga ang hawak na bulaklak at tsokolate saka tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Na makapasok sa loob ay sumubsob siya sa kanyang kama saka umiyak ng umiyak. Hindi niya maatim na maging asawa ang matandang yun. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Kailangang mag-isip siya ng paraan. Kung kinakailangan na tumakas ay gagawin niya, hindi lang siya maikasal sa bakulaw na iyon. Ang balak na pagtatakas ni Clarissa ay parang hindi na mangyayari sapagkat iniwan ni Melencio ang dalawang kasamang lalaki para bantayan siya. Lalong nagngingit-ngit ang kalooban ng dalaga. Lalo't halos ayaw siyang hiwalayan ng mga ito. Matunog talaga ang pang-amoy ng matandang yun. Pero sige, pasasaan ba't patsyetsempuhan din kita at matatakasan? Nakalabi pa na bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Maghanda ka, Clarissa. Pupunta dito mamaya si Melencio. Susunduin ka niya dahil kakain kayo sa isang mamahaling restaurant. Umayos ka kung ayaw mo makatikim ka sa akin. Isang araw ay sabi ng tatay niya sa kanya, may magagawa pa ho ba ako, itay? Iparang kahit na magbigti pa ako dito hindi na mababago yung isip mo. Nakangusli ang nguso na sagot ni Clarissa. Inakbaya naman siya ng tatay niya. Para din ito sa'yo, anak. Para mapabuti ang kinabukasan mo. Kaya sumunod ka na lang para wala tayong magiging problema. Ang hindi alam ng tatay ni Clarissa ay pasakalye lamang niya na sumunod sa kagustuhan nito. Balak niya na kunin muna ang loob ng mga ito at kapag lubos na ang tiwala ng tatay niya at ni Melencio, saka siya tatakas. Nag-ayos nga ng kanyang sarili si Clarissa, pero sa halip na simplihan ay kinapalan niya ang kanyang make-up at lipstick. Mabuti na rin siguro na pulos make-up na lang ang makikita ni bakulaw sa kanyang mukha. Nagsuot din siya ng bestida na may mahabang manggas. Ano ba yan, Clarissa? Parang nagmukha ka yata na matandang bakla dyan sa ayos mo. Mulagat na tanong ni Mang Lito. Tay, hindi niyo po ba alam na ito ang bagong uso ngayon? Hayaan niyo na po ninyo akong sumunod sa uso. Kahit sa ganito lang masusunod ko naman ang gusto ko. Sagot niya na parang matatawa dahil hindi naman totoo ang sinabi niya. Magpo-protesta pa sana ang kanyang tatay pero naisip marahil nito na pagbigyan na lang siya hanggang sa dumating na nga ang kumpare nitong si Melencio Bakulaw. Kahit ano talaga ang iayos mo ay napakaganda mo talaga, Clarissa. Buong paghanga na sabi nito pagkatapos suyuri ng tingin si Clarissa. Puno ng pang-uuyam na ngumiti ang dalaga. Mr. Bakulaw, baka pwedeng huwag na ho nating isama yung mga bodyguards mo. Kasi date natin to, diba? Ang pangit naman kapag may nakabuntot sa atin. Hindi ba mas maganda kung tayo lang dalawa? Pang-uuto ni Clarissa. Saglit itong nag-isip. Pagkuway malapad itong napangisi. Walang problema, Clarissa. Tama ka. Mas maganda kung tayo lang ang dalawa. Pero pwede ba? Huwag mo na akong tawagin na Mr. Bakulaw. Melencio na lang. O di kaya ay honey. O darling. Total, doon naman ang punta natin. Napangiwi ang dalaga. Ang lakas talaga ng apog ng matandang to. Mamamatay muna ako bago kita tatawaging honey o darling. Bulong ng dalaga. Saka na ho. Huwag niyo po muna akong bibiglain. Tara na ho. Ngingisi-ngisi naman na sumunod si Mr. Bakulaw kay Clarissa. Napaira pa ang dalaga nang maagap siya nitong pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Sa isang mamahaling restaurant inihimpil ni Melencio ang sasakyan.
Hindi na hinintay pa ni Clarissa na pagbuksan siya nito. Eksaktong pagkatigil ng sasakyan ay agad niyang binuksan iyon saka lumabas. At parang may kung ano na naisipan si Clarissa at biglang lumakas ang loob. Kumaripas siya ng takbo at humalo sa mga tao na nasa parking lot. "Clarissa, bumalik ka dito!" Sigaw ni Melencio na tumakbo rin para habulin siya. Pero walang lingon-likod ang dalaga. Bahala na kung anong mangyari. Basta tatakas siya hanggat kaya niya. Napasingha pa siya nang marinig na papalapit na ang boses ni Melencio habang galit na tinatawag ang pangalan niya. Aba, matibay palang buto ng matandang to. Nang hindi sinasadyang, pumangga si Clarissa sa isang may edad na babae. "Sorry po ma'am, pero may humahabol po sa akin." Hinging paumanhin ng dalaga. "Tulungan niyo po ako please. Huwag niyo po akong ibigay sa kanya. Manyakis po yan." Dagdag pa niya at nagtago pa sa likod ng babae na akala mo'y hindi siya makikita doon. "Clarissa, ano ba? Bakit ka tumakbo? Akala ko ba magdi-dinner tayo?" Pilit ang lambing sa boses ni Melencio. Pinagtitinginan na kasi sila ng mga taong naroroon. "Ma'am, tulungan niyo po ako. Ayoko pong sumama sa kanya." Pagsusumamo ni Clarissa sa ginang na ginawa niyang taguan. Hinarap naman ito si Melencio. "Hoy, matanda at pangit na lalaki. Pwede ba? Huwag kang mamimilit ng babae. Tsaka mahiya ka sa sarili mo. Ang tanda-tanda mo na, kipangit-pangit mo pa. Tapos gusto mo ng batang-bata?" Singhal ng ginang at iniharang pa ang katawan sa dalaga. "Huwag kayong makialam dito, misis. Kung ayaw niyong madamay at malintikan rin. Fiancé ko ang babaeng yan, kaya karapatan kong isama siya." Buong diin na wika ni Melencio. "Huwag po kayong maniwala sa kanya, ma'am." Takot na wika ni Clarissa. "Hoy, matandang hukluban. Walang matinong babae na magpapakasal sa'yo," sabi ng ginang saka binalingan si Clarissa. Iha, halika, sumama ka sa akin." Akmang hahabluti ni Melencio si Clarissa nang biglang may humarang na matangkad at malaking lalaki. Akala pa man din ni Clarissa ay yung idolo niyang wrestler na si Dave Bautista. "Ma Margarita, may problema po ba?" Tanong nito sa may edad na babae. "Mabuti at dumating ka na, Julio. Ito kasing matandang ito." Nang haharas ng babae, walang pinipili, matanda man at bata. "Ialis mo na kami sa lugar na ito ngayon din." Binalingan ng malaking lalaki na nagngangalang Julio si Melencio na biglang namutla. Wala pa namang kasama itong bodyguard dahil sa pang-uuto ni Clarissa. "Sige ma'am, mauna na kayo sa kotse at ako nang bahala dito." Akay-akay ng ginang si Clarissa hanggang makapasok ng kotse. Maya-maya pa ay pumasok na din si Julio. "Seatbelt niyo po ma'am," sabi nito saka pinaandar ang sasakyan at parang kay dali lang nitong naiaalis sa parking area. Matuli nitong pinatakbo ang sasakyan sa may kalsada. "Humawak kayo ng mabuti ma'am at mukhang sinusundan tayo." Wika ni Julio at kinabig pa ang manibela para lumipat ng daan. Nagyakap naman ang dalawang babae na nasa likuran ng kotse. Ilang saglit ding nakipag-unahan si Julio sa mga sasakyan sa may kalsada. Maya-maya ay naging kalmado na ito at parang normal na lang ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. "Wala na hong sumusunod sa atin, ma'am," sabi nito na tiningnan pa sila sa rearview mirror. Noon lang nakahinga ng maluwag ang dalawang babae. Isang napakalaking bahay na para kay Clarissa ay isa ng mansyon ang pinasuka ng sinasakyan nilang kotse. Pagkababa ng kotse ay inakay siya kaagad ng ginang na nagpakilalang si Doña Margarita. Napag-alaman din niyang driver bodyguard nito si Julio. Sinalubong sila ng dalawang katulong at binati.
Napangangapa si Clarissa dahil sa matinding paghanga sa loob ng kabahayan. Inakay siya ng ginang patungo sa malawak na living room. Nang makaupo doon ay nagutos ito sa katulong na dulutan sila ng maiinom. "Now, tell me, Iha, what is your name? Where are you from? And why that old ugly man was chasing you?" Tanong nito sa kanya. "Ako ho pala si Clarissa," sagot ng dalaga. At sa pagitan ng pag-inom ng tubig na idinulot ng katulong ay ikinuwento niya ang tungkol sa planong pagpapakasal ng tatay niya sa kanya kay Mr. Bakulaw. "Hindi ko ho alam kung anong ginawa niya sa tatay at nakumbinsi niya ng ganoon. Ayoko na pong umuwi sa amin hanggat hindi iuurong ng tatay ang kasal. Pero wala naman po akong mapupuntahan. Kung sa mga kamag-anak namin, tiyak na matutuntun ako ng tatay." Malungkot na wika ni Clarissa. "Parang awa niyo na ho, ma'am. Tulungan niyo po ako. Pwede niyo ho akong idagdag sa mga katulong niyo kahit walang sahod. Basta may makain lang po ako at matutulugan." Dugtong pa niya. "Ganoon ba, Iha? Kung ganoon, huwag kang mag-alala. Welcome ka dito sa bahay ko hanggat gusto mo. Kahit na ngayon lang tayo nagkakilala, ay magaan ang loob ko sa'yo at naawa ako sa'yo. Mabuti na itong may nakakasama ako maliban sa mga katulong. Madalas kasing wala rito ang anak ko at nasa kondo niya siya nagsistay." Masayang wika ng ginang. "Halika, kain muna tayo bago kita ipapahatid sa magiging kwarto mo. Sigurado akong gutom ka na dahil sa pangyayari kanina." Tumayo siya at sumunod nang yayain siya ng ginang patungo sa pagkainan. "Kailangang hanapin mo ang anak mo, Lito. Akala ko ay okay na. Pinaikot lang pala tayo." Galit na sabi ni Melencio. Magtatatlong araw na simula nang tumakas si Clarissa pero wala pa rin silang balita ukol dito. "Paring Melencio, anong magagawa ko? Kahit na anong gawin ko ay hindi ko talaga siya mahagilap. Wala siya sa mga kaibigan niya. Wala rin siya sa mga kamag-anak namin at kakikilala. Wala din silang alam kung nasaan si Clarissa. Nag-aalala na nga ako eh." Paliwanag ni Mang Lito. Basta, hanapin mo siya sa kahit na anong paraan. Kung ayaw mo na pati sa'yo ay magalit ako." Pagbabanta ni Melencio. "Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko kaagad sa'yo kapag may balita ako. Pero hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan siya, ay wala akong magagawa kahit patayin mo pa ako." Mariing sagot ni Mang Lito. 5 araw na ang pananatili ni Clarissa sa mansyon ni Doña Margarita at kahit na anong pilit niya na tumulong sa mga gawaing bahay, ayaw talagang pumayag ng matanda. Sobrang giliw ng matanda at tuwang-tuwa ito sa dalaga. Ipinag-shopping pa siya nito ng mga gamit tulad ng damit, bag, sapatos at pampaganda. Sa kabila ng pagtanggi ng dalaga sapagkat nahihiya siya sa matanda. "Hayaan mo na ako, Iha. Ngayon ko lang ito nagawa sa buong buhay ko. Hindi kasi ako nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng anak na babae. Kaya masayang masaya ako simula nang dumating ka." Masayang wika ng ginang na biglang may naisip. "Iha, kung aampunin kita, papayag ka ba?" Napamulagat si Clarissa. "Ho? Huwag kang mag-alala, Iha. Oras na magiging okay na sa inyo ng tatay mo ang lahat ay hindi naman kita pipigilin kung uuwi ka na sa inyo. Pero gusto kong malaman mo na welcome ka dito sa bahay at gusto kitang maging anak habang naririto ka." Buong puso na wika ni Doña Margarita. Pero paano ho ang anak niyo? Hindi po ba may anak kayo? Baka magalit siya." Nag-aalalang tanong ng dalaga. Anton wouldn't mind at all. At kahit na ayaw pa niya, wala siyang magagawa kapag ginusto ko. Nakangiti na sagot ng ginang. "Ano? Okay ba sa'yo na mama nang itawag mo sa akin simula ngayon?"
Hindi napigilan ni Clarissa na mapaluha. Masaya na niyakap niya ang matandang babae. Opo, Mama Margarita. Sounds better, iha. Tuwang-tuwa naman na wika ng matanda. Pinagpapawisan si Clarissa nang magising siya ng madaling araw. Sobrang pangit ng kanyang panaginip. Natuntun daw siya ni Melencio at isang iglap lang ay kasal na silang dalawa. Halos panawan siya ng ulirat sa kasisigaw ng akma siya nitong hahalikan. Mabuti na lang at nagising siya at ma-realize na panaginip lang ang lahat ng iyon. 3:00 na iyon ng madaling araw ayon sa orasan na nasa bedside table. Kinapa niya ang malaking baso na lagayan ng tubig pero wala nang laman iyon. Kaya ipinasya niya na bumaba na lang ng kusina. Tuyong-tuyo na ang kanyang lalamunan at siguradong manghihina siya kapag hindi siya nakainom ng tubig. Nagtaka pa siya na makababa ng sala at matanawa na nakasindi pala ang ilaw sa may kusina. Sa pagkakaalam niya, simula nang dumating siya sa bahay na iyon ay mag-aalas 5 ng umaga naghahanda ang mga katulong. Hindi kaya nakalimutan nila na patayin ang ilaw kagabi? Pero imposible. Dahan-dahan siyang lumapit sa may pinto nang matanawan niya ang gumagalaw na anino sa loob ng kusina. Napahinto siya. Hindi kaya sa sobrang laki ng bahay na ito ay may naglalabas na multo sa madaling araw? Napatutop siya sa kanyang bibig. Pag-uway lumingon siya sa taas ng kabahayan, partikular sa kanyang kwarto. Kung sana ay hindi na siya lumabas doon. Napapikit siya nang makarinig ng mga yabag at namanhid ang kanyang katawan nang maramdaman na parang may tao sa kanyang likuran. Kung si Julio ito o isa sa mga katulong sa bahay o kahit ang Mama Margarita ay siguradong magsasalita ang mga ito. Bigla siyang pumikit para mabangga lamang sa isang matigas na bagay. Pero hindi pader iyon. Bigla niyang minulat ang kanyang mga mata at napamulagat siya ng matitigan ang malapader na dibdib ng isang matangkad na lalaki. Pero hindi iyon si Julio. Sino ang lalaking ito? Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makauwi si Anton sa tahanan ng ina. Ayaw niya munang umuwi sa kanyang condo unit sapagkat palagi siyang inaabangan doon ng babaeng kliyente niya na nagkakandara pa sa kanya. Sa lahat ng ayaw niya ay ang mga babaeng naghahabol sa kanya. Oo, at pinagbibigyan niya ang mga ito pero hindi ibig sabihin na magbibigay siya ng commitment sa mga ito. Lalo pa at nalaman niya na may asawa pala ang naturang babae. Dito na lang siya muna sa bahay ng kanyang mama at sigurado na walang pipikot sa kanyang babae dito. Hindi na niya ipinaalam sa ina na uuwi siya. Tinawagan na lang niya si Julio kanina na papasok siya. Sanay na ito na gabi siya umuwi doon. Uminom muna siya ng beer sa may kusina at bahagyang umupo para mag-relax. Pero nakaramdam siya ng mga papalapit na yabag. Nagtaka pa siya nang biglang nawala iyon kaya dahan-dahan siyang lumapit sa may pinto papasok sa may sala. Napakunot noo siya nang matanawa ng isang babae na walang kakilos-kilos na nakalingon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay hanggang sa bigla itong napalingon at napasubsob sa kanyang dibdib. Napanganga ito at napatutok sa may bibig at nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. Maya-maya ay bigla itong napasigaw. Magnanakaw! Magnanakaw! Biglang nalito si Anton. Bagong katulong ba nila ang tatanga-tangang babaeng to? Hindi ba nabanggit ng kanyang mama ang tungkol sa kanya? Napahawak siya sa kanyang sintido. Sa kaakmang hahawakan ito. Hey, miss, hindi ako magnanakaw. At sino ka ba at bakit ka nandito? Inis na tanong niya. Ngunit pumiksi ito at tila hindi siya naririnig. Patuloy ito sa pagsisisigaw. Humahangos naman na lumapit si Julio kasunod ang dalawang katulong. Maya-maya ay nakalapit na din ang kanyang ina. Bakit? Ano nangyayari dito? Nagtatakang tanong ng ginang.
Ma, tingnan niyo po, may taong pumasok dito. Sagot ng babae na makalapit ito sa kanyang ina. What? Ma, anong ibig sabihin nito? Sinong babaeng yan at bakit ma ang tawag sa'yo? Naguguluhan at inis na tanong ni Anton sa ina. Anton, Clarissa, kumalma kayo. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Ganito kasi yon. Binalingan ni Doña Margarita ang babae. Clarissa, iha, siya si Anton, yung anak ko na sinasabi sa'yo. Anton, iho, siya si Clarissa. Ampon ko siya. Nakangiti na pagpapakilala sa kanila ni Doña Margarita. What? Nagulat si Anton. Ma, mag-aampon ka na rin lang, idamulag pa. Sa dinami-dami ng mga bata sa ampunan na maaaring aampunin? Anton, anak, doon tayo sa opisina ko. Mag-usap tayo doon. Malumanay ngunit puno ng diin na wika ng matanda sa binata. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Pero bago niya nilagpasan ang babae na tila litong-lito pa rin, ay tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Tahimik na nakikinig si Anton sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa Clarissa na iyon. Kahit na naintindihan niya ang ipinahiwatig nito, ewan kung bakit naiinis siya pag iniisip ang babae. Ma, masyado ka yatang nagpapaniwala sa babaeng yun. Mamaya ay baka binubudol ka lang o di kaya ay miyembro ng sindikato ang Clarissang iyon. Pagpoprotesta niya. Iho, believe me, kung nakita mo lang ang hitsura ng bakulaw na iyon, maawa ka talaga kay Clarissa. Ikaw mismo ang sasabi sa sarili mo na itatakas mo si Clarissa. Tsaka nag-usisa na ako tungkol sa kanya. Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga. At totoo nga, pinapahanap talaga siya ng matandang hukluban na iyon para matuloy ang kanilang kasal. At isa pa anak, kaya naisip ko na ampunin siya dahil natutuwa ako sa kanya. Ang bait-bait niya, saka ang ganda-ganda pa. Parang nagkakulay ang buhay ko simula nang dumating siya dito sa bahay. Ikaw kasi, minsan lang kung umuwi dito. Mahabang paliwanag ng kaniyang mama na parang nagtatampo pa. Okay, whatever you want, ma. Sagot niya sa kainakbayan ang kanyang ina. By the way, maglalagay na ako dito sa bahay. Namiss kita eh. Nangislap ang mga mata ng matanda dahil sa sinabi niya. Really, iho? Yes, ma. Tuwang-tuwa ito nang yumakap sa kanya at iiling-iling naman na hinalikan niya ito sa noo. Simula nang dumating si Anton sa mansyon ay parang hindi na makakakilos ng maayos si Clarissa. Paano kasi? Iubod ito ng sungit. Super sweet sa ina at cool sa mga katulong, pero pagdating sa kanya ay para siyang tutumbahin sa talim ng tingin nito. Inaamin niya naman na hindi niya sinasadya na mapagkamalan itong magnanakaw. Nagsorry naman siya dito, pero deadma talaga. Ayaw sana niyang sumasabay sa pagkain at gusto niyang sa mga katulong na lang sasabay, pero ayaw pumayag ni Mama Margarita. Mabuti lang at hindi naman nagsusuplado si Anton kapag kaharap ang ina. Ang isa pang dahilan na nagpapabulabog kay Clarissa ay ang kakaibang damdamin na namumutawi sa kanyang dibdib kapag nasa malapit ang binata. Palagi siyang natataranta na hindi niya maintindihan. Kahit palaging nakasalpok ang mga kilay nito ay hindi siya nagsasawa na titigan ito ng nakaw. Paano ay sobrang gwapo kasi ito kahit hindi ngumingiti. Minsan ay may kung anong naglaro sa isipan ng dalaga habang nakatayo sa may terasa. Ewan at bigla niyang na-imagine na nagkakasundo sila ng binata at sobrang close daw nila. Nai-imagine pa niya na namamasyal daw sila at walang kaproble-problema. Napapikit pa siya ng matagal at napapangiti nang sa pagpihit niya at pagmulat ng kaniyang mga mata ay muntik na siyang mahulog sa terasa.
Mabuti na lang at isang malaking kamay ang umabot sa kanya at pumulupot ang kanyang katawan sa mga bisig ni Anton. Napasinghap ang dalaga, hindi lang dahil sa matinding nerbiyos dahil sa muntik ng pagkakahulog, kundi dahil sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Ilang saglit na natigilan ng binata na nakatitig sa kanya. Na makabawi ay bigla siya nitong itinayo. "Are you okay?" May pag-aalala sa mga mata nito nang magtanong. Marahan siyang napatango. "Bakit ba may papikit-pikit ka dyan sa may terasa? Alam mong pwede kang mahulog dyan. Hindi ka ba nag-iisip?" Pasinghal na sabi ni Anton. "May iniisip lang ako," mahinang sagot ng dalaga. "At ano naman yung iniisip mo at halos magbuwis buhay ka dyan?" Kunot na kunot ang noo ng binata. "Ikaw," muntik na niyang maisagot kaya napatutop siya sa kanyang bunganga. "Diyos ko Lord, muntik na ako usal niya sa isipan. "Sa akin na lang yun," sagot niya saka inirapan ito. Napahawak ang lalaki sa kanyang sintido, saka ilang saglit siyang tinitigan. Maya-maya ay walang lingon-likod itong tinalikuran siya. Sungit, may araw ka din," sabi niya saka inirapan ito ng todo kahit nakatalikod ito. Isang araw ay nagyaya si Doña Margarita na kumain sa labas. Matagal din itong hindi nakasama ang anak na mamasyal. Ayaw sanang sumama ni Clarice dahil gusto niyang mag-solo muna ang mag-ina, kaso ay ayaw naman pumayag ng matanda. "Iha, kailangan mong sumama. Magsa-shopping tayo. Magpapalibre tayo kay Anton bilang bayad dahil natagalan din niya akong nabigyan ng time." Excited na wika ng matanda. Walang nagawa si Clarice kundi pagbigyan ito. Magiliw na nakikipag-usap si Anton sa ina nito habang nagmamaneho ng kotse. Magkatabi ang mga ito sa unahan at nasa backseat si Clarice. Bakit ba napuno ang sasakyan ng pabango nito? Napapikit pa ang dalaga habang inaamoy ang loob ng sasakyan. Ano ba ito nangyayari sa kanya? At nade-distract siya kapag nasa malapit lang si Anton. Nagkakagusto ba siya dito? No way! Kahit ito pa ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa, ay ayaw niya dito dahil sa ubod ng suplado. Hindi niya napigilan ang sarili na magmaktol. "Okay ka lang ba, iha?" Baling ng matanda sa kanya. "Ha? Okay lang po, ma." Napatingin si Anton sa kanya na nasa rearview mirror. Inirapan niya ito na magsalubong ang kanilang mga mata. Sa isang sikat na mall sila dinala ni Anton. Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant na naroroon para mag-lunch. Si Doña Margarita na ang nag-order para sa kanila ni Clarissa. Magkatabi silang dalawa sa upuan at kaharap nila si Anton. Naging magana ang kanilang pagkain, lalo na at masarap ang mga pagkaing in-order nila. Hindi nakangiti at hindi naman nakasimangot ang binata. Nahihiya siguro sa ina pero hindi nito pinapansin si Clarissa at hindi rin ito pinapansin ng dalaga. Pagkatapos kumain ay nag-aya ang matanda para mag-shopping ng mga damit at sapatos. At kahit na anong tanggi ni Clarissa na wag na siyang pamilhan nito sapagkat marami na siyang gamit ay nag-insist pa rin ito. Kaya hinayaan na niya ito. Tahimik lang na sumusunod sa kanila si Anton na siyang nagbabayad ng kanilang mga napili. Papalabas na sila ng mall nang isang sexing babae ang tumawag sa pangalan ng binata. "Anton!" Napakatamis na mga ngiti nito at umabrisyete pa ito sa lalaki na makalapit. "Saan ka ba pumunta at palaging wala ka sa kondo mo? Hindi rin kita makontak." Malambing na wika nito. Napataas ang isang kilay ni Doña Margarita na tumingin sa anak. Marahan namang kinalas ng lalaki ang mga kamay ng babae na nakaangkla sa braso nito. "Actually, Eunice,
Doon ako nag-i-stay sa bahay ni Mama with my fiancé, Clarissa. Sagot nito na lumapit pa sa dalaga at umakbay dito na ikinagulat naman ng labis ni Clarissa. Pero hindi siya umimik, lalo na at pinisil ng binata ang kanyang balikat. Pahiwatig na sumakay na lang siya. Naghahanda kasi kami para sa kasal namin kaya sobrang busy na. I'm sorry Eunice, pero mauuna na kami. Nawala ang mga ngiti sa mukha ng babae nang tumango saka tumalikod. Relieved naman na napahugot ng hininga niya si Anton. Ngingiti-ngiti naman na hinila ni Doña Margarita si Clarissa palabas ng exit door pero isang hindi inaasahan ang kanilang nasalubong sa labas. Sinasabi ko na nga ba na makikita din kita, Clarissa? Nakangisi na bungad ni Melencio Baculaw. Ikaw na naman, Baculaw? Si Doña Margarita ang sumagot. Halika na, Clarissa. Sumama na ka na sa akin para wala ng gulo pa. Galit na sabi ni Melencio at akmang hahawakan ng dalaga pero pumiksi si Clarissa. Anong nangyayari dito? Nagtataka na tanong ni Anton na makalapit. Iho, siya yung Baculaw na ikinuwento ko sa'yo. Gusto niyang kunin si Clarissa. Nag-aalala na sumbong ng ginang. Matigas na tinitiga ni Anton si Baculaw. Pagkuway hinapit sa baywang si Clarissa at inilapit sa katawan nito. Humanap ka na lang ng ibang babae na sasama sa'yo at huwag itong asawa ko ang ginugulo mo. Buong diin na wika ni Anton. Napasinghap ang dalaga. Ano ba itong nangyayari? Kanina fiancé lang siya nito. Ngayon asawa na. Ano ang susunod? Heist, bakit siya kinikilig? Hindi maaari, sigaw ni Melencio. Hindi ako naniniwala. Akin lang si Clarissa. Ma'am, sir, may problema ba dito? Tanong ng dalawang security guard na nakalapit na pala sa kanila. Bantayan niyo munang taong yan hanggang sa makaalis kami. Baka sundan kasi kami. May gusto yata sa asawa ko kaya hinaharas kami. Utos ni Anton sa dalawang security guard. Pagkatapos ay inakay nito sina Clarissa at Doña Margarita patungo sa kotse. Na makasakay ay pinasibad kaagad iyon ni Anton papalayo. Naiwan naman na nanggagalaiti sa galit si Melencio. Nakita mo, Anton, kung bakit nag-aalala ako kay Clarissa? Nakita mo ang mukha ng matandang iyon? Kawawa si Clarissa kapag napunta sa kanya. Hindi mapakali na wika ni Doña Margarita habang palakad-lakad sa harap ni na Anton at Clarissa sa gitna ng sala. Naintindihan ko, Ma, pero hindi naman tama na itatago natin siya rito kahit kailan. Maaari tayong mademanda ng tatay niya. Sagot ni Anton na kampanting nakaupo sa isang sofa. Si Clarissa ay tahimik lamang, hindi alam kung ano ang sasabihin. Yes, iho, pero kung meron tayong matibay na dahilan para manatili si Clarissa dito, wala na silang magagawa pa, kahit ang tatay niya. Nakangiti na sabi ng ginang. At ano naman ang matibay na dahilan mo, Ma? Tanong ni Anton. Nagpanggap ka na rin lang na asawa ni Clarissa kanina. Bakit hindi na lang natin tutuhanin? Nakakaloko ang ngiti ni Doña Margarita. What? Napatayo na sambit ni Anton. Naku, Ma, wag na ho. Nakakahiya kay Anton, sabi ni Clarissa. Hey, makinig muna kayo sa akin, saway ng ginang. Ganito kasi yon, kapag sinabi natin sa kanila na mag-asawa na kayo, ay wala na silang magagawa pa. Hindi ka na mapipilit ng tatay mo na magpakasal sa matandang Baculaw na iyon at maaari ka nang mananatili dito sa amin hanggang kailan mo gusto. Dalaw-dalawin mo na lang ang tatay mo. Paliwanag pa ng ginang. Pero Ma, imposible pa rin yung sinasabi mo.
Paano kung hahanapan nila tayo ng marriage contract para sa pagpapatunay na mag-asawa nga kami? Tanong ni Anton. Napangiti ang matandang babae. Iho, anong ginagawa ng impluwensya ko? Lahat ay maaari kong gawin kapag ginusto ko. May mga kakilala tayong judge. Pwede tayong gumawa ng peking seremonyas, peking litrato, at peking marriage contract para may maipakita tayo. Bahagyang natigilan ang binata pero maya-maya. Pursigido ka talagang gawin yan, ma? Yes, iho. Napamahal na sa akin si Clarice. Ayaw na ayaw ko na mapahamak siya. Ikaw ba? Maati mo na ang isang magandang babae gaya niya ay pagpapasasaan lang na matandang pangit na yon? Nangongonsensya pa na wika ng ginang. Saglit na napaisip si Anton. Oo nga at naiinis siya sa ampo ng kanyang ina, pero hindi ibig sabihin niyo na wala na siyang puso na hayaan na lang itong mapahamak. Nakakasuka nga naman ang mukha ng matandang yon. Okay, ma, pero paano kung darating ang araw na mabubuking tayo dahil walang lihim na hindi nabubunyag? Ipagkatiwala mo ng bagay na iyan sa akin, iho. Akong bahala. Wala kayatang bilib sa akin eh. Nakangisi na sagot ni Doña Margarita na kumindat pa. Wala nang lusot pa si Anton. Kilala niya ang mama niya. Kapag may ginusto ito ay ginagawa talaga nito. Okay ma. Pero ngayon lang kita pagbibigyan sa kalokohang ito. Next time ay hindi na. Mariing sabi ng binata. There will be no more next time, iho. Tuwang-tuwa na sagot nito. Okay, magpapahinga na muna ako, ma. Tawagin mo na lang ako mamaya sa dinner. Nang tumalikod ang binata ay excited na hinarap ni Doña Margarita si Clarissa na shock pa din sa takbo ng pag-uusap na iyon. Ihanda mo ang iyong sarili, iha, dahil malapit nang malutas ang problema mo. Dahil walang makapa na sagot ay napayakap na lang ang dalaga kay Doña Margarita. Halos hindi makapaniwala si Clarissa sa itinakbo ng mga pangyayari. 5 araw pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa peking kasal, eto at magaganap na kinabukasan. Oo at peki lamang ang seremonyas na magaganap, pero kinakabahan pa rin ng todo si Clarissa. Hindi pa niya nakakausap si Anton, pero samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Nahihiya siya dito, pero na-excite naman siya sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ng dinner ay nakita niya ang binata na uminom ng beer sa may garden. Hindi niya napigilan ang sarili at nilapitan niya ito sa unang pagkakataon. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin dahil sa perwesyon na naidulot ko sa inyo, lalo na sa iyo. Kiyeme niyang wika na makalapit. Bumuntong hininga ang binata saka minuwestra ang upuan sa harapan nito. Nang ibig sabihin ay pinauupo siya doon. Agad naman siyang tumalima. Pwede ka pa namang umurong, Anton. Hindi mo naman obligasyon na lutasin itong problema ko. Siguro tatanggapin ko na lang itong kapalaran ko. Sobra na akong nahihiya sa inyo ng mama mo. Humugot ng malalim na hininga si Anton bago nagsalita. Nakapangako na ako kay Mama Clarissa. Hindi ko na maaaring bawiin iyon. Ayoko na nadi-disappoint si Mama. Kaya sana, hindi mo siya bibigyan ng disappointment. Sige na, magpahinga ka na at maaga pa tayo bukas. Halos hindi makapaniwala si Clarissa sa masuyong pagsasalita ni Anton. Hindi na ba ito galit sa kanya? Pero hindi na siya nagtanong pa. Hindi na rin siya nagbukas ng ibang usapan. Tumango na lang siya saka tumayo. Baka magalit pa ito kapag sinuway niya. Akmang tatalikod na siya nang tawagin siya nito. Clarissa? Napatigil siya at nilingon si Anton. Bakit? Tinitigan lang siya nito saka napailing. Nothing. Sige,
matulog ka na. Napatango na lang siya saka nginitian ito bago tumalikod. Hindi akalain ni na Anton at Clarissa na parang makatotohanan ang kasalang nagaganap. Parang pinaghandaan talaga ng mama nila ang garden wedding na iyon. Kahit simple pero napaka-elegante ng dating niyon. Napakarami ng puting bulaklak sa paligid. Nag-imbita din ang mama nila ng mga kakilala para maging ninong at ninang nila. Ganon din ang mga abay. Ayon pa kay Doña Margarita ay walang may nakakaalam sa mga bisita nila na peke lang ang kasalang iyon. Tanging sila lamang tatlo at ang judge na sasagawa ng seremonyas ang nakakaalam. Natawa na lamang si Anton sa effort na iyon ng ina. Ewan ba niya? Pero sa halip na maiinis ay parang nagigiliw pa siya na pagbigyan ito. Napakaganda naman ni Clarissa sa simpleng puting wedding dress na kanyang suot. Animoy para siyang isang diyosa. Bagay na bagay din ang light makeup na inilagay sa kanya ng paboritong beautician ni Doña Margarita. Halos napahanga ang lahat ng naroroon. Kahit si Anton ay matagal na natilihan habang tinititigan ang dalaga na papalapit sa kanya. Matinding kaba naman ang sumalakay kay Clarissa nang iabot niya ang nanginginig na kamay kay Anton. Naramdaman niya pa ang marahang pagpisil nito roon na ang ipinapahiwatig ay ang kumalma siya. Siguradong naramdaman rin nito ang kaniyang panginginig. Kahit pa sasabihing fake ang kasalang iyon, pero parang nakalutang pa rin si Clarissa sa alapaap. Halos hindi niya maintindihan ang sinasabi ng judge at sumasang-ayon lang siya dito. Nagulat pa siya nang nakangiting i-announce ng judge ang "You may now kiss the bride" at ang akala niya ay sa pisngi lang siya nito hahalikan sapagkat pagkukunwari lang ang lahat ng iyon. Pero nabigla siya nang hinapit siya ni Anton sa may baywang saka dinampian ng halik sa mga labi. Ilang saglit ding naglapat ang kanila mga labi. Nanginig ng gusto si Clarissa kaya napakapit siya sa balikat ni Anton. Namumula pa siya ng todo ng bitawan nito. Sinalubong sila at niyakap ni Doña Margarita. Kung makaluha ito, akala mo'y totohanan ng kasal na nagaganap. Sinalubong din sila ng kanilang mga guest saka binati. Ganito pala ang feeling na ikinakasal. Siguro mas masaya at nakaka-excite kung totoo. Mula nang i-announce ang peking kasal nila hanggang sa hapagkainan ay hindi binitawan ni Anton ang kamay ni Clarissa. Ang galing pala nitong umarte, naisaloob niya. Bago pa sila tuluyang kumain ay humiling pa ang nagtayong ninang at ninong nila ng kiss na agad namang pinagbigyan ni Anton. Aba, nasasanay na yata ito sa paghalik sa akin naisip niya. Ano naman, nagustuhan mo naman hindi ba? Arty mo girl. Kontra ng kabilang isip niya. Sa totoo lang, masaya ang kasalang iyon kung totoo sana. Napaka-expensive pa ng kanilang natanggap na regalo. Ang isang kumari ni Doña Margarita ay nagbigay pa ng trip to Europe para daw sa kanilang honeymoon. Maaari daw nilang gamitin iyon kahit anong oras nila gusto. Idinahilan kasi ni Anton na hindi sila maaaring mag-travel sa ngayon dahil busy ito sa trabaho. Aba, tapusin mo agad ang mga trabahong iyan, Anton, nang mabigyan nyo na kaagad ng apoy ang mama niyo. Biro pa ng ninang nila. Puro tango at ngiti lang ang sagot ni na Anton at Clarissa sa mga biro na ibinabato sa kanila. Dahil ang totoo, wala namang honeymoon na magaganap sa pagitan nila. 3 araw pagkatapos ng nakakalokang kasalan, eto at naghahanda silang tatlo para sa pagpunta sa bahay ni na Clarissa. Si Doña Margarita ang may dala-dala ng mga dokumento na makapagpapatunay na mag-asawa na nga silang talaga. Matinding kaba naman ang sumasalakay kay Clarissa na mga sandaling iyon. Isinama nila si Julio. Ito ang nagmamaneho ng sasakyan.
Magkatabi ito at si Anton sa may unahan. Pagdating sa harapan ng kanilang bahay ay parang mahimatay na ang dalaga. Paano kung hindi maniniwala ang tatay niya sa kanilang palabas? Nagulat pa siya nang bumukas ang pintuan ng kotse at nakalahad ang mga kamay ni Anton. Inabot niya iyon. Kinailangan niya ng lakas kaya napakapit na siya ng tuluyan sa braso nito. Nauna sina Julio at Doña Margarita. Siyang paglabas ng tatay niya, nagulat sa pagdating nila. "Clarissa, anong ibig sabihin nito? At sino yung mga kasama mo?" Galit na tanong ni Mang Lito. Balae, baka maaaring maupo muna tayo at nang maipaliwanag namin sa iyo ang lahat. Mahinahon na wika ni Doña Margarita. Napansin marahil ni Mang Lito na kagalang-galang ang mga mukha ng kanyang mga bisita kaya huminahon ito. Pinapasok sila nito saka pinaupo. Doon ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Doña Margarita. Ikinuwento nito ang tungkol sa kasal ni na Anton at Clarissa na hindi maaaring ikasal pa sa iba si Clarissa at matagal nang magkasintahan ang dalawa bago pa man sumalis sa eksena si Baculaw. Ayaw pa sanang maniwala sa una ni Mang Lito. Pero dahil sa mga dokumentong ipinakita rito at mga larawan ng masasabing kasal na nga ang kanyang anak. Paano ba yan? Siguradong magagalit sa akin yan si paring Melencio. Nag-aalala na sambit ni Mang Lito. Ganito na lang ang gawin natin. Tawagan mo siya Balai. Ipaalam mong naririto na si Clarissa. Saka na natin sasabihin ang katotohanan kapag naririto na siya. Suhestyon ni Doña Margarita. Iyon nga ang ginawa ni Mang Lito. Ilang sandali pa ay dumating na si Melencio, nangingiti-ngiti pa. Ngiti na napalitan ng matinding galit dahil sa sumalubong na balita. Nakasal na nga si Clarissa. Halos magbuga ng apoy si Melencio dahil sa matinding galit, pero hinarap at pinagbantaan ito ni Anton. "Huwag mo nang guguluhin ang pamilya ko, Melencio. Lalo na ang asawa ko. Balita ko nga, bankrupt ka na dahil sa kakasugal mo. Baka gusto mong tuluyan ka ng mamulubi." Namutla si Melencio dahil sa narinig. Hindi rin makakilos ang dalawang kasama nitong bodyguard dahil baka isang pitik lang ni Julio ay tumilapo na ang mga ito. "Paring Lito, paano yung mga utang mo sa akin at yung mga ginastos ko sa iyo?" Baling nito sa tatay ni Clarissa. "Abay pare, ni minsan ay hindi ako humingi sa iyo o umutang, pero ipinagpapasalamat ko pa rin ang mga binibigay mo sa akin. Kung alam ko lang noong una na si Clarissa ang kapalit, sana ay hindi na ako sumasama-sama sa iyo." Sagot ni Mang Lito saka bumaling sa anak. "Clarissa, anak, patawarin mo sana ako. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Mabuti na lang pala at nakatakas ka ng maayos." Niyakap ni Clarissa ang ama bilang pagpapatawad. Alam niya na nabulag at nasilaw lang ito sa salapi. Mabait naman talaga ang tatay niya noong hindi pa ito naging kumpare ni Melencio. "Bueno, Mr. Baculaw, kung may katibayan ka na may utang nga sa iyo itong balai ko, ay makipagkita ka na lang sa abogado ko at nang mabayaran ko. Pero kung wala, huwag ka nang magpakita o magparamdam pa dito dahil idedemanda na kita ng harassment." Sabad ni Doña Margarita. Walang nagawa si Melencio kundi umalis na nagpupuyo sa galit. Animoy basang tuta naman na sumunod ang dalawang kasama nito. Naging tahimik na nga ang buhay ni Clarissa. Doon pa rin siya nakatira sa mansyon pero madalas din siyang bumibisita sa tatay niya. Hinahatid lang siya ni Anton at iniiwan doon ng ilang araw. Tapos susunduin naman kapag gusto na niyang bumalik ng mansyon. Bilang pagtanaw naman ng utang na loob ay pinagsisilbihan naman ni Clarissa ang mag-ina. Ipinagluluto niya ng masasarap at paborito nilang pagkain, sina Anton at Doña Margarita. Hindi naman nagsusungit si Anton sa kanya pero hindi rin masasabi na close sila.
Tumatango lang ito sa kanya at tahimik lang din ito kapag hinahatid at sinusundo siya. Okay naman ang lahat. Yun nga lang, nawiwindang si Clarissa sa lakas ng tibok ng puso niya kapag nagkakalapit sila ni Anton. Isang araw ay nagkaroon ito ng mga bisita sa bahay nila. Natutuwa siya dahil ipinakikilala siyang asawa nito na kahit sa mga kakilala nito ay nagpapanggap pa rin itong asawa niya hanggang sa ngayon. Pero kapag may nadidikit na babae rito ay hindi niya maiwasan na sumama ang loob. Oo, inaamin niya. Nagsiselos siya at napatunayan niya iyon ng maraming beses. Hindi na niya maikaila iyon sa sarili. Mahal na nga niya si Anton. Ilang gabi ding halos hindi nakatulog si Clarissa dahil sa mga realisasyon niya sa kanyang sarili. Nasasaktan siya sa isipin na nagmamahal siya ng lalaki na simulat sa pool ay naiinis sa kanya. Paano pag nahalata siya nito? Baka pagtawanan siya. Hindi siya nababagay dito, kaya naisip ni Clarissa na dapat nang itigil na nila ang pagpapanggap na iyon. Nang hinatid siya ng mga sumunod na araw ni Anton sa kanilang bahay, ay ipinagtapat niya sa kanyang tatay ang buong katotohanan. Nalungkot naman ang tatay niya sa nalaman. Pasensya ka na anak, nang dahil sa akin kaya nagkakomplikado ang buhay mo. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Sa nakikita ko kasi, mukhang mahal na mahal ka ni Anton. Mapait na ngumiti ang dalaga, saka umiling. Hindi ho tay, nahihiya lang ho iyon sa inyo at pinagbibigyan niya ang mama niya. Kaya magiliw siya sa akin. Pag sinundo niya ako, magpapaalam na ako sa kanila ni Mama Margarita. Uuwi na ako dito, tay. Nangingilid ang mga luha na sabi niya. Oo anak, magsimula tayong muli, sabi ng tatay niya at niyakap siya. Nagitla naman si Doña Margarita ng isang gabi habang naghahapunan ay nagpaalam si Clarissa. Uuwi na po ako sa amin, ma. Salamat po talaga sa mga naitulong niyo sa akin. Hindi ko po iyon makakalimutan. Pero siguro dapat na po nating itigil ang pagpapanggap na ito. Sobra na po akong nahihiya, lalo na kay Anton. Masyado na ho siyang naabala. Hayaan niyo po, ma. Dadalaw-dalawin ko pa rin po kayo rito. Sabi niya at malungkot na ngumiti. Parang hindi naman alam ng matanda kung ano ang sasabihin. Pero nakita nito ang kaseryosuhan ng dalaga. Wala akong magagawa kung nakapagdesisyon ka na, iha. Basta palagi mong tatandaan na palaging bukas ang bahay na ito para sa iyo at naririto lang ako kapag kailangan mo. Masuyong wika ng matanda. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang tumayo si Anton at nag-excuse sa kanila. O iho, wala ka bang sasabihin kay Clarissa? Uuwi na daw siya. Muling napaupo ang binata. Well, good luck Clarissa. Magiging maayos na sana ang lahat para sa iyo sa pag-uwi mo. Anyway, si Julio na ang maghatid sa iyo. Meron kasi akong lakad. Iyon lang at tuluyan ng tumayo ang binata at tuloy-tuloy na tumalikod. Sa 2 linggo na lumipas magmula nang umalis si Clarissa sa mansyon, pakiwari naman ni Anton parang walang direksyon ang kanyang buhay. Napapatulala siya kapag napapadaan siya sa sulok ng bahay kung saan madalas niyang makikita nitong tambayan, katulad ng kusina at terasa. Hinahanap-hanap niya na madalas niya itong naabutan na nakikipaghagikikan kasama ng mga kasambahay. Hinahanap-hanap din niya ang pagdadaldal nito sa hapagkainan kahit ang mama lang nila ang kausap nito. At higit sa lahat, namimiss niya na tinatanaw niya ito sa malayo habang nagpapahangin ito sa may terasa. Gustong-gusto niya itong lapitan at kausapin. Kilalanin at alamin kung ano ba ang mga paborito nitong gawin. Gusto rin niya sanang yayain itong mamasyal at kumain sa labas, pero naunahan siya ng hiya.
Napakataas kasi ng pride niya at higit sa lahat, hindi siya sanay na siya ang lumalapit, kumakausap at nagyayaya sa isang babae. Paano niya gagawin iyon kay Clarice? Gayong sinungitan niya ito ng todo noon. Pero kung sakaling kakausapin at yayayayain niya ito, papayag kaya ito makipag-usap at sumama sa kanya? Tama ang mama niya. Clarissa is very sweet, lovely and adorable lady. Napakalambing nito sa mama niya, maalaga at maalalahanin. Mahal na mahal nito ang tatay nito sa kabila ng ginawa ni Mang Lito rito. Siguro masarap din itong maging asawa. Isa pa iyon, namimiss niya na ipinapakilala itong asawa niya. Ewan kung bakit nakasanayan niya iyon simula na magpanggap sila. Malalim ang iniisip natin ngayon ah. May kinalaman ba ito sa dalagang umalis ng bahay natin? Napalingon bigla si Anton sa biglang pagsalita ng kanyang ina sa kanyang tabi. Hindi niya namalaya na nakalapit na ang kanyang mama sa kanya. Nasa terasa siya ng hapong iyon at nagkakape. Ma, ikaw pala. Ba't mo naman nasabi yun? Tanong niya at nag-iwas ng tingin. Umupo naman ang ginang Ceciliang nakaharap sa kanya. Wala kang maipagkakaila sa akin anak. Kilala kita mula ulo hanggang paa. Alam ko kapag nagkakaproblema ka sa negosyo. Alam ko rin kapag may kinaiinisan kang tao. At iba rin ang inis mo kay Clarissa. Siguro naiinis ka dahil napagkamalan ka niya magnanakaw sa sarili mong pamamahay. Pero bukod doon ay wala na, hindi ba? At hindi ako naniniwala na pinagbibigyan mo lang ako kaya ka pumayag sa pagpapanggap sa suhestyon ko. Dahil kahit kailan, kahit anong pilit ko pag ayaw mong gawin ay ayaw mo talagang gawin. At wala akong magagawa. At kahit dito sa bahay, kahit sa mga bisita mo, ay nagpapanggap ka pa rin. Ipinapakilala mo pa rin siyang asawa mo. Hindi ko naman sinabing magpanggap ka all the time. Now tell me, mali ba ang suspetsa kong may gusto ka kay Clarissa? Ha, Anton? Formal pero may panunodyo sa mga mata ng mama niya at bumuntong hininga siya. Ewan ko, ma. Oo, at naiinis ako sa kanya nung una. But I admit that you were right about her. She's very sweet, kind, and beautiful. Hindi siya nakakasawang tingnan. And how I wished that she going to be my wife for real. Buong pag-amin na sagot niya sa kanyang ina. Matamis ang mga ngiti na hinawakan siya ng kanyang mama sa mga kamay. Ako ang pinakamasayang ina sa buong mundo pag nagkataon, anak. Tsaka, hindi naman malabong mangyari iyon. Asawa mo naman talaga siya eh. Parang kinikilig pa ito nang sinabi nito iyon. Asawa? Ma, nagpapanggap lang ho kami. Pagtatama ni Anton, parang natauhan naman ang kanyang ina at alanganing tumawa. Ha? Ah? Oo nga pala. O, ano pa bang hinihintay mo? Bakit hindi mo siya pupuntahan at liligawan? Suyuin mo nang magiging totoo na ang pagiging mag-asawa niyo. Aba, excited na ako na magkakaapo sa inyo ha? Bahagyang nagtaka si Anton sa ina. Parang siguradong sigurado ito sa mga sinasabi. Pero ma, paano kung wala pala siyang gusto sa akin? Paano kung pagtatawanan niya ako? Iho, paano mo malalaman kung hindi ka kikilos dyan? Hala, puntahan mo na si Clarissa. Ikaw rin, baka maunahan ka pa ng iba. Sukat sa narinig ay mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Anton. Pupuntahan niya si Clarissa. Yayayain niya itong magpakasal kahit na bukas din. Iyong kasal na makatotohanan at hindi peke katulad ng kasal na naganap sa kanila. Hindi niya tuloy nakita ang piliyang ngiti sa mga labi ng ina sa sobrang pagmamadali. Malungkot na tinitiga ni Clarissa ang mga bagong tanim na bulaklak sa labas ng kanilang bakuran. Mag-aalas 4 na ng hapon.
Sa loob ng 2 linggo mula nang umuwi siya sa kanilang bahay, ay ganoon na ang ginagawa niya sa bawat hapon. Namimiss niya sina Mama Margarita at Anton. Sa bagay, pwede naman siyang dumalaw sa mansyon kahit anong oras. Pero ayaw niya muna dahil nasasaktan lang siya kapag nakikita niya si Anton. Nasa ganoong pagmumuni-muni siya nang biglang tumigil sa harapan ng kanilang bahay ang sasakyan ni Melencio. Bigla siyang kinabahan, eksaktong lumabas naman ng bahay ang kanyang tatay. "Melencio, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Mang Lito. "Huwag kang mag-alala pare, hindi naman ako manggugulo. Pero nadinig ko na hiwalay na itong si Clarissa at ang pogi niyang asawa. Aba, kung hindi niyo mamasamain willing pa rin akong pakasalan itong si Clarissa at sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka magsisisi iha dahil hinding-hindi kita iiwan." Nakangisi na sagot ni Melencio. Magsasalita pa sana ang dalaga ng matigilan dahil biglang kumabog ang kanyang dibdib sa isa pang kotse na huminto sa kanilang harapan. Kilalang kilala niya ang kotseng iyon at hindi siya nagkamali dahil iniluwan niyon ang lalaki na laging laman ng kanyang isipan. "Bakit ito naririto?" tanong niya sa isip. Nakasunod dito ang kanyang Mama Margarita. Sinalubong niya ito at niyakap. "I thought nagkaintindihan na tayo, Mr. Bakulaw. Bakit mo pa rin ginugulo ang asawa at biyanan ko?" Nakakunot noon na tanong ni Anton. "Hindi ako nanggugulo. Nabalitaan ko lang naman kasi na naghiwalay kayo. Ikaw naman kasi, bakit mo pinababayaan itong maganda mong asawa?" Sarkastiko na sagot ni Melencio. "Hindi ka lang pala malisyoso. Tsismoso ka din pala sa tanda mong yan. Wala kang pakialam kung may problema man kaming mag-asawa. Namimiss lang ni Clarissa ang tatay niya, kaya siya na natili dito. At ngayon, sinusundo ko na siya. Kaya pwede ba? Umalis ka na at naiistorbo mo kami." Matigas na sabi ni Anton. Walang nagawa si Melencio kundi tahimik na tumalikod. Nagtataka naman na hinarap ni Clarissa at Mang Lito sina Doña Margarita at Anton. "Mabuti na lang at dumating kayo dahil baka nataga ko na ang Melensyong yon pag nagkataon." Masayang wika ni Mang Lito. "Maraming salamat talaga sa inyo. Pero teka, bakit pala kayo naparito?" Ang mabuti pa balae, doon na tayo sa loob. Iwan na muna natin sila at hayaang mag-usap." Parang kinikilig pa na wika ni Doña Margarita. Na makapasok na ang dalawang matanda ay hinarap ni Clarissa si Anton. "May problema ba, Anton? Bakit kayo napasugod ni Mama? Nagtampo ba dahil hindi ako nakadalaw? Nalibang lang naman ako sa halaman ko, pero bala ko naman siya talagang dalawin sa..." Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil inilagay ng binata ang daliri nito sa kanya mga labi, tanda na pinatatahimik siya. "Hindi nagtatampo si Mama at never siyang magtatampo sa iyo kahit kailan. Naparito kami dahil sinusundo na kita. Umuwi ka na sa bahay." Masuyong sabi ni Anton, saka hinawakan ang kanyang kamay. Buong pagtataka na napanganga ang dalaga, lalo na sa kamay nito na nakahawak sa kanya. Anong kinain at biglang pumait? Pero bakit? Di ba ayaw mong nandoon ako? Tsaka itinigil na natin ang pagpapanggap. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala mo kapag nakikita nila ako na doon pa din? Sabi niya. "Bumalik ka na sa bahay, Clarissa. Malungkot na ang bahay nang umalis ka. Malungkot din si Mama. At ako, nalulungkot ako kapag hindi kita nakikita. Kaya bumalik ka na sa bahay. Tama ka na hindi nga tayo dapat magpanggap. Pero kung papayag ka, gusto ko na tutuhanin na lang natin ang lahat. Magpapakasal tayo ng totoo." Napamaang si Clarissa sa mga sinabing iyon ng binata. Pinagtitripan ba siya nito? "Anton, alam mo ba mga pinagsasasabi mo? Bakit naman natin iyon gagawin?" Tanong niya. "Dahil mahal ka ni Anton, iha. Mahal na mahal."
Napalingon si Clarissa kay Doña Margarita na lumabas pala ng bahay. Hindi siya makapagsalita. Totoo ba ang mga narinig niya? Kung nananaginip siya, sana ay hindi na siya magising. Pinalingan niyang muli ng tingin si Anton at napapitlag siya nang hinaplos nito ang kanyang pisngi. I love you, Clarissa. Naiinis ako sa iyo dahil pinagbintangan mo ako magnanakaw. Naiinis ako sa iyo dahil akala ko inuuto mo si Mama. Naiinis ako sa iyo dahil masyado kang maganda at hindi nakakasawang tingnan. At mas lalong nakakainis dahil sobra mo akong iniiwasan. Masaya ako kapag nagpapanggap na asawa mo, pero nadudurog ang puso ko kapag nare-realize ko na hindi iyon totoo. Hindi na napigilan ni Clarissa ang sarili. Hinayaan niyang kusang pumatak ang kanyang mga luha sa kasisingot-singot na sinuntok ng mahina ang binata sa dibdib. Alam mo, nakakainis ka. Mamahalin mo lang din ako, sinungitan mo pa ako ng todo. Marahan namang tumawa si Anton. Papayag ka na bang umuwi sa bahay at magpakasal sa akin? Nahihiya namang tumango si Clarissa. Pasalamat ka, crush kita, kahit masungit ka. Crush lang? Parang dismayado ngunit masayang wika ni Anton. Oo na, love rin kita kahit hindi tayo close. Nakairap na sagot ng dalaga. Nagulat pa siya nang bigla siyang hapitin ito sa kanyang baywang at mahigpit na niyakap. Napayakap rin siya dito ng mahigpit. Nang kumala sila sa isa't isa, ay kinintalan siya nito ng isang matamis na halik sa kanyang mga labi. Halos nanginig ang buong katawan ni Clarissa. Iyon ang kanyang unang halik sa buong buhay niya. Mabuti na lang at hawak-hawak pa rin siya nito sa kanyang baywang. Paano yan, Ma? Maghahanda kang muli dahil this time, totoong kasal na to. Nakangiting baling ni Anton sa ina. Nakakaloko naman ang mga ngiti ng matanda sa kanila. Siyempre naman anak, at gusto ko ay engranding church wedding ang magaganap. Ma, saka na yung engranding church wedding. Kahit sa judge na lang muna. Iuuwi ko na to. Reklamo ni Anton. Di iuuwi mo na nang mabigyan nyo na ako ng apo. Mag-asawa naman kayo talaga. Hindi nyo lang alam. Nakangisi na sagot ng kanilang mama. Ano hong sinabi niyo? Panabay na tanong nina Anton at Clarissa. I'm sorry mga anak. Hinging paumanhi ng matanda. Hindi peke ang inyong kasal. Legal ang lahat ng mga dokumentong hawak ko. Gustong-gusto ko talaga na magkatuluyan kayong dalawa. Ramdam ko kasi na darating ang panahon na mapansin niyo ang isa't isa. At hindi ako nagkamali. Sa tingin mo ba, Anton? Hindi ko napapansin ang mga nakaw mong tingin kay Clarissa? At ganoon ka rin, iha. Hindi ka mapakali kapag nasa malapit lang si Anton. At ang pagpapanggap na iyon ang dahilan para maisakatuparan ko ang bala ko na ipakasal kayong dalawa. Mahabang paliwanag ni Doña Margarita. Pero Ma, paano kung hindi kami na in love sa isa't isa? Tanong ni Anton. Well, wala akong magagawa kundi ipaanal kayong dalawa. But you see, hindi ako pumalpak at maligayang maligaya ako. Tumulo ang mga luha ng ginang dahil sa sobrang kagalakan. Niyakap naman ito ni Anton ng mahigpit. Ikaw talaga, Ma. Kahit kailan hindi ka nawawala ng kalokohan. Pero dahil sa kalokohan mong yan, naging instant misis ko ang babae na gustong-gusto kong makasama. Ngiti-ngiti na wika ni Anton sa kabinalingan si Clarissa. Paano yan, my love? Hindi ka na pala makakawala sa akin. Iuuwi na talaga kita at gusto ko nang masolo ka. Namula si Clarissa sa ipinahiwatig na salita ni Anton. Oy, mister, kahit legal tayo mag-asawa, imanligaw ka muna. Dream ko kaya na maligawan ng Prince Charming ko. Oo nga naman, iho. Sabat ng kanilang mama. Oo naman, kahit araw-araw pa, mula umaga hanggang tanghali at sa gabi. Nagkakamot sa ulo na sagot ni Anton. Tuwang-tuwa na napayakap si Clarissa sa lalaki na unang nagpatibok sa kanyang puso na ngayon ay mister na pala niya.
Tinupad nga ni Anton ang pangako na liligawan nito si Clarissa. Palagi itong may breakfast in bed sa misis bago ito pumasok ng opisina. May isang putol pa na roses na kasama ang pagkain. Dinadala rin ito sa mga mamahaling restaurant si Clarissa. Pag weekend ay namamasyal sila. Hilig nilang puntahan ay ang dagat. Madalas silang nag-o-overnight at mag-camping. Masayang-masaya rin ang tatay ni Clarissa para sa kanya. Kitang-kita nito kung paano mahalin ni Anton ang anak. Si Doña Margarita naman ay abala sa paghahanda ng church wedding ng dalawa. Si Clarissa ay isa sa mga pinagpala sa kabila na muntik nang mahulog sa kamay ng isang matanda. Hanggang dito na lang ang kwento ng kanilang buhay. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Hanggang sa susunod na kwentuhan.